pinakabagong mga balita sa iba't ibang dako ng bansa o saan man sa mundo. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Disyembre 26, taong 2014. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, mataas na pag-asa at kumpiyansa ng Pilipino sa bagong taong 2015. Batay na rin sa survey, hindi raw bibiguin ng Malacanang. Firecracker-related injuries pumalo na ho sa halos 80. Siyam sa mga biktima nanganganib ngayong mabulag. Tambak na illegal firecrackers na kumpiska sa raid sa Divisoria, Maynila. At mamaya maki-update tayo sapagkat 6 na kilometrong pila ng mga sasakyan. Problema pa rin dyan sa Matnog Port sa Bicol Region. Dagdag na barko, hindi pa rin magamit. At 30 katao na wanted sabay-sabay raw na sumuko sa Negros Occidental. Hihingi rin tayo ng latest update dyan sa dalawang sundalong pinalaya ng NPA sa rehiyon ng Mindanao kung saan ay isinailalim na daw ito sa check-up upang magamot yung matingnan yung kanilang kalusugan. Sa balita sa iba, yung dagat, Amerika, Japan, South Korea nagkasundo sa intelligence sharing laban sa North Korea. At survivors ng Indian tsunami, may trauma pa rin kahit 10 taon na ang nakakaraan. Sa ating balitang panahon o ulat sa panahon, ilang bahagi ng Mindanao ramdam na ang mga pag-ulang dala ng low pressure area. Sa balitang pampalakasan, NBA stars LeBron James at Stephen Curry nangunguna sa botohan ng mga fans para sa All-Star Games. Sa balitang showbiz, British rockstar na si Joe Cocker inilibing na. At live nationwide via satellite mula dito sa Bombo Radio News Center, Makati. Ako ang inyong anchorman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ang mataas daw na pag-asa at kumpiyansa ng mga Pinoy sa bagong taong 2015, batay na rin sa lumabas na survey, hindi raw bibiguin ang palasyo ng Malacanang. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dennis, lalo pa o manong pag-ibayuhin pa ng gobyerno ang pagpupursige upang maipatupad ang mga reforma na magpapalakas sa kumpiyansa ng mga mamayana. Pahayag ito ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda matapos lumabas ang ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia na nagsasabing 88% o halos siyam sa bawat 10 Pinoy ay puno ng pag-asa sa pagpasok ng 2015. Sabi nito ng mga pinagdalang pagsubok sa 2014, partikular ang paalasa ng Bagyong Ruby. Sinabi ni Lacerda, puspusan ang ginagawa ng gobyerno para maging totoo ang mga pangarap at hinahangad ng mga mamayana. Ayon kay Lacerda, ang paging positibo at puno ng pag-asa ay matagalang katangian ng mga Pilipino at ayaw pag-api sa mga negativismo o alinmang hamon sa buhay. Wala pa naman aksyon ng gobyerno o ng Malacanang sa pinakabang SW survey na sabing 93% ng mga Pilipino mano ang umaasang gagandang buhay sa 2015. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinasa. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Mga kaibigan, umaabot na ho sa halos 60,000 pasaherong na monitor ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang pantalan sa buong bansa ngayong maghapon. Ito ay bahagi ng kampanya ng Coast Guard ngayong holiday season na Oplan Ligtas Biyahe Christmas 2014. At ayon nga kay Philippine Coast Guard spokesman Commander Armand Balilo, nasa 58,187 na pasaherong patuloy na bumabiyahe sa iba't ibang piyer sa ating bansa. Sinabi pa ni Balilo, mahigpit na tinututukan ng Coast Guard ang mga bumabiyaheng barko sa buong bansa upang matiyak na hindi lumalabag ang mga ito sa panuntunan, partikular na sa overloading ng kanilang mga sasakyan. Mahigpit namang minomonitor ngayon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group
o ACG ang ilang Eastern European nationals na umano'y sangkot sa ATM skimming activities dito sa ating bansa. Ito'y matapos maaresto ng mga otoridad ang dalawang Bulgarian national kahapon, Disyembre 25, araw ng Pasko. Dito yan mismo sa lungsod ng Makati na naaktuhang inaalis ang isang keypad overlay sa isang ATM. Kinilala ng PNP o ng pambansang pulisya ang dalawang naarestong banyaga na sina Angelo Nicolai at Sitlin Ristov. Nabatid ng keypad overlay ay siyang ginagamit ng pangkuha ng PIN number ng isang account holder. Kakasuhan ng dalawang Bulgarian suspect ng paglabag sa Republic Act number 8484 o Access Device Act of 1998 habang paigtingin din ng otoridad ang kanilang paghahanap sa iba pang mga banyaga na posibleng kasabwat ng naarestong mga suspect. Mga kaibigan, maki-update tayo sa sitwasyon ng ating peace in order at sapagkat yung pagdiriwang daw ng Kapaskuhan ay generally peaceful. Ayon mismo yan sa Philippine National Police. Pagdami naman ng mga namimili ng paputok sa Bulacan, inaasahan na. May report si Bombo Annalise Soberano. Maituturing na generally peaceful ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ito ay batay sa General Assessment ng Pambansang Pulisya. Ayon kay PNP-PIO Chief Superintendent Wilben Mayor, na batay sa kanilang na-monitor na mga insidente, lahat ito ay may kaugnayan sa indiscriminate firing. Sinabi ni Mayor na 3 insidente ng iligal na pagpapaputok ng baril at isang insidenteng stray bullet ang naitala sa Metro Manila. Dagdag pa ni Mayor na batay sa kanilang datos, 6 na indiscriminate firing ang naitala sa Ilocos Region, habang kahalintulad na insidente ang naitala sa Central Luzon, Calabar Zone, Eastern Visayas at Autonomous Region in Muslim Mindanao. Habang inaasahang magsisimula na ang pagdagsa ng mga mamimili ng paputok sa firecracker capital of the Philippines sa Bukawi, Bulacan bukas. Napag-alaman na aabot sa 2,000 hanggang 2,500 ang mga mamahaling paputok, habang nasa 3,000 hanggang 4,000 naman ang mga pailaw. Umapela ang PNP sa publiko na huwag tangkilikin ang mga ipinagbabawal na paputok tulad ng piccolo at maging responsable sa pagsalubong sa bagong taon. Sa Lunes, nakatakdang magsagawa ng inspeksyon ang PNP sa mga tindahan ng paputok sa Bulacan. Layo nito na matyak na sumusunod ang mga ito sa panuntunan sa batas. Mula Campo Crame, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uula para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, sa usaping paputok pa rin, bulto-bultong pikulo at iba pang ipinagbabawal na paputok ang nakumpiska ng mga tauhan ng lungsod ng Maynila diyan sa mga tindahan sa bahagi ng Divisoria. Sa sorpresang pagsalakay ng grupo ni Manila Vice Mayor Isko Moreno, kahon-kahong pikulo at malalakas na uri ng paputok ang tumambad sa raiding team. Hindi na nagawa pang maitago ng mga nagtitinda ang kanilang mga illegal na firecrackers dahil mabilis na itong kinumpiska ng mga tauhan ng City Hall. May ilan pang nagtangkang umapila kay Moreno dahil inutang lang umano ang ipinambili ng paputok, bagay na hindi naman pinagbigyan ng vice alkalde. Samantala mga kaibigan, pumalo na sa halos 80 ang naitalang naputukan ng sari-saring uri ng firecrackers sa buong bansa ngayong ika-26 ng Disyembre. Noong 21 nagsimulang magbilang ang DOH, pero bagamat bago pa nagsimula silang magbilang, nakapagtala na rin ng ilang minor cases may kaugnayan sa paputok. Siyam doon sa halos 80 kaso ang pinangangambahang mabulag dahil tumama sa kanilang mata yung shrapnel at ilang bahagi ng paputok na kanilang pinaglaruan. 5 naman sa mga ito ang naputulan ng kamay, daliri at iba pang parte ng kanilang katawan. Malaking bilang ng mga naitalang gumamit ng paputok ay mga batang lalaki. Kaya yung mga magulang nako, pakibantayan yung inyong pong mga anak. Pero kung ikukumpara ito na data noong 2013, mas mababa pa rin yung data na nakuha ngayon ng DOH ngayong 2014. Pero hindi nagpapakakumpiyansa ang Department of Health dahil hindi pa naman umaabot dun sa peak kung saan ang naitatalang dami ng paputok ay 31 ng Disyembre kada taon. Samantala, papasok na sa investigasyon ng Civil Aeronautics Board o
CAB ukol sa reklamo ng mga pasaherong hinggil sa pagbagal ng serbisyo ng Cebu Pacific ngayong holiday season. Kasunod na rin ito ng naitalang mahabang pila noong Disyembre 23 at nasundan pa kanina. Ilang pasahero pa nga ang halos magwala dahil sa kakulangan ng tao ng airline company na aasikaso sa kanila, kaya patuloy na nadaragdaga ng mga naghihintay na makaalis. Ayon kay Carmelo Arcilla, Executive Director ng CAB, maraming maaaring dahilan ang problemang ito ng Cebu Pacific, ngunit dapat paghandaan ang kalintulad na sitwasyon dahil regular naman itong nangyayari kada taon. Pagtatanggol naman ni Juan Lorenzo Tañada, ang Vice President for Corporate Affairs ng Cebu Pacific, dulot ng air traffic congestion at sunset limitations sa ilang lugar ang mga nakakansilang flights. Kanina nadagdagan pa ang mga nakansilang flights dahil naman sa masamang lagay ng panahon. At mga kaibigan, masayaw mano si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang pagbabalik sa Veterans Memorial Medical Center matapos ang kanyang Christmas furlough. Bandang alas 2 ng hapon nakabalik itong si Ginang Arroyo sa ospital, makarang manatili sa kanilang bahay sa La Vista, Quezon City mula Disyembre 23. Bagamat aminado ang kampo ng dating Pangulo na bitin ang naturang furlough, kontento na rin umano sila sa pansamantalang pag-uwi ng dating presidente dahil tila na-recharge ito matapos makipag-bonding sa kanyang mga apo. Ilan sa mga dumalaw sa dating presidente na ngayon ay kinatawan ng Pampanga ay ang mga dati rin itong tauhan sa kanyang gabinete, grupo ng ilang madre at kanyang mga kamag-anak. Mga kaibigan, dumako tayo dyan sa bahagi ng Bicol Region sapagkat yung 6 na kilometrong haba ng pila, naku, eto, mga kaibigan, yung mga sasakyan daw na nakapila hanggang sa mga panahong ito, problema pa rin doon sa Matnog Port at dagdag hong barko, hindi pa rin magamit. Maki-update tayo sa Bombo Radyo Legazpi. Problemado pa rin hanggang ngayon ang Philippine Ports Authority Bicol sa halos 6 na kilometrong pila o aabot sa 300 mga truck sa Matnog Port. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay PPA Officer Carol Mendezabal, sinabi nito na bagamat may ipinadala na isang landing craft tank o LCT ay hindi pa ito magamit dahil nagkaproblema umano. Inaasahan naman na anumang oras ngayon ay maayos na ito para maitawid na sa kabilang isla ang mga nakapilang mga sasakyan sa pantalan. Ayon kay Mendezabal, kapag ganitong panahon ay inaasahan naman talaga nila ang ganitong sitwasyon, pero paglilinaw ng opisyal, wala silang pagkukulang. Anya may kakulangan lamang sa mga barkong sasakyan ng mga ito para makatawid sa Visayas provinces. Dagdag pa nito, kontrolado pa rin ang lahat dahil katulong na nila ang mga concerned agencies gaya ng PNP na naglagay na rin ng control points sa lungsod ng Sorsogon para hindi na maipon pa ang mga sasakyang pila-pila sa daan na nagre-resulta na sa congested na lagay ng trapiko. Samantala, wala na rin umanong mga stranded na pasahero dahil ito anya ang kanilang binibigyan ng prioridad para hindi na manatili pa ng matagal sa pantalan at makasama na ang kanilang pamilya. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Miles Benitez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Busta Radyo. Bombo! Ang pagbisita ng Santo Papa, pakinggan sa Bombo Radyo at Star FM stations nationwide ang special coverage at ang update sa pagbisita ng Santo Papa sa January 15 to 19, 2015. With Pope Francis's pastoral visit, God's mercy and compassion will embrace all Filipinos. Ang pagbisita ng Santo Papa, dala ang mensahe ng pagmamahal, awa at malasakit sa mga Filipino, lalo na sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad. Mabuhay Pope Francis! Mabuhay! Ang pagbisita ng Santo Papa, the Bombo Radyo and Star FM special coverage. Kaisa ng buong sambayanang Pilipino sa pagsalubong at pagtanggap kay Pope Francis, ang People's Pope. Ito ang Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo Bombo! At kaugnay nga ho ng nalalapit na pagbisita ni Pope Francis dito sa ating bansa, mapalad ho tayo at makakapiling po natin sa linya ang isa sa mga miyembro ng PayPal Visit
Organizing Committee. At sa puntong ito, kasama na po natin si Undersecretary Jess Yu. Magandang hapon o magandang gabi na po, Undersecretary Yu. Live po kayo sa Bombo Radio Philippines Nationwide. Hi, Dennis. Magandang gabi po at magandang gabi po rin sa inyong mga tagapakinig. Opo, nais po naming maki-update sapagkat alam po natin na yung tanggapan na inyo pong kinabibilangan ang pinakaabala. Maliban sa simbahan, kayo yung ilan sa mga pangunahing abala dito sa isinasagawang paghahanda kaugnay ng pagbisita ni Pope Francis. So, asang level na po ngayon yung ating preparation? Anong nasa final stage na ba tayo ng ating mga paghahanda, Undersecretary? Yes, tama po Dennis. Ang National Organizing Committee po ay nasa final stage na po ng preparation para sa pagbisita ni Pope Francis. Tuloy-tuloy po ang meeting ng National Organizing Committee na pinupuno po ni Executive Secretary Ochoa. So nasa final stages na po ng preparations para sa pagbisita ni Pope Francis sa Enero ng susunod na taon. So, matanong ko lamang, Undersecretary, ano po yung main concern ng inyo pong tanggapan dito sa ginagawang paghahanda? Ano yung pinaka-focal point dito po sa inyong preparasyon? Yeah, yung tanggapan po ng Presidential Communications Operations Office ay magpo-provide po ng media accreditation para sa ating local media at foreign media. Nasa tanggapan po din namin yung radio television ng Malacanang na pinili po as host broadcaster para po sa coverage ng papal visit. Sir, maitanong ko lamang sapagkat concerned din natin yung i-cover ng media ito, tiyak na tiyak at ito'y pag-uusapan sa buong mundo. Malaman po namin kung ilan na ho yung na-accredit na media diyan po sa inyong tanggapan. Well, so far po marami na po na accredit dito. Bale, ito po ay in coordination din sa CBCP. So far wala po tayong specific figures na maibibigay, pero may marami-rami na po ang nagpa-accredit. May binabanggit ho itong CPP, NPA na hindi raw sila magiging problema sa nalalapit na pagbisita ni Pope Francis dito sa ating bansa. Ano ho ang take ng inyo pong tanggapan dito po sa naging pahayag ng CPP, NPA? Yeah, magandang development po yan. Yan po ay kasabay din ng ceasefire na diniklara din ng CPP-NPA at ng gobyerno. Tayo po ay nagagalak at diniklar po nila yan at nila yung importansya ng pagbisita ng Santo Papa sa ating bansa sa susunod na taon. Maaari nyo po ba kaming bigyan ng ideya, lalo na yung ating mga kababayang nakikinig, nanonood via streaming, ano ho yung kumbaga magiging sitwasyon, ano ho yung i-expect natin at gaano kahaba yung maaaring maging pagkikita ni Pope Francis at ng Pangulong Noynoy Aquino sa Palasyo ng Malacanang? Yeah, may nakaschedule po yung pagbisita ni Pope Francis sa Malacanang. Bale, ito'y magaganap sa January 6-16. Yung pagbisita niya sa Malacanang, siguro so far, base sa schedule na binigay, mga 1.5 hours po ang pag-stay niya sa Malacanang. So, imimit po siya ng ating Pangulo, si President Aquino, at sila po ay siguro magpupulong ng mga 15-20 minutes. Pagkatapos po noon, i-address po ni Pope Francis ang bisita sa Malacanang, which will be composed of government officials, members din ng judiciary, ng legislature, saka ng diplomatic corps. Yan po yung tentative schedule niya sa pagbisita po sa Malacanang.
Mhm. Yung counterpart po naman ninyo doon po sa Vatican sapagkat tsak na tsak ito'y bilang head of state na may tuturing na rin si Pope Francis. Kumusta naman po yung feedback? Ano po yung status? Kayo ho ay nakikipag-ugnayan ba sa kanila sa inyong mga counterpart doon po sa Vatican? Opo, tuloy-tuloy po ang coordination at sa mga counterparts natin sa Vatican. Ito po ay tulong na rin ng CBCP. Bale, it's the government and the church and the Vatican. Yan po ang coordination po. Okay, with that, maraming salamat po Undersecretary Jess Yu at good luck po sa inyong trabaho bilang mga paghahanda sa papal visit, Undersecretary, sir. Okay, maraming salamat po, Bombo Dennis, at thank you po. At maligayang Pasko po sa inyo. Thank you. Okay, maraming salamat po Undersecretary Jess Yu. Mga kaibigan, balik tayo sa ating mga balita. Ito, good news sapagkat 30 katao na wanted sabay-sabay raw na sumuko sa Negros Occidental. Maki-update tayo dyan sa Bombo Radio Bacolod. Itinuturing ni Superintendent Orly Gabinete, hepe ng La Carlota City Police Station sa lalawigan ng Negros Occidental na isang malaking tagumpay sa kampanya laban sa mga wanted persons ang pagsuko ng 30 katao na may pwedeng warrant of arrest. Napag-alaman na sabay-sabay na sumuko ang 30 katao na may kasong grave coercion at illegal occupation of real property sa Barangay Nagasi, La Carlota City. Ito ay kaugnay sa isyu ng pagmamayari ng lupain sa isang hasyenda sa naturang lugar. Ayon kay Superintendent Gabinete, ang 30 sumuko ay kalahati ng 60 katao na inisyuhan ng warrant of arrest ni RTC Branch 53 Honorable Judge Pepito Iliada na may petsang Enero 3, 2014. Bago ang pagsuko ng 30 ay may 6 nang nahuli ang pulisya at 4 ang nagsurrender. Sa ngayon ay may naiwan pang 30 at large na siyang hinahanap ng pulisya. Umabot naman sa tig 12,000 pesos ang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng mga ito. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Lynette Antinor nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Maki-update din tayo mga kaibigan sapagkat yung 2 sundalo na pinalaya ng NPA dyan sa Northern Mindanao ay sumasailalim na raw ho sa medical check-up. May ulat ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Agad isinailalim sa isang medical check-up ang 2 sundalong napalaya mula sa kustudiya ng mga rebeling NPA sa lungsod ng Malaybalay, Bukidnon. Ito matapos muling napa sa kamay ng 4th ID Philippine Army, sina PFC Marnel Senses at PFC Jiril Ayurong mula mahigit 4 na buwang pagkabihag ng mga rebelde sa barangay Buntungon, Impasugong, Bukidnon. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni 4th ID spokesperson Major Christian Uy na malugod nilang tinanggap ang 2 sundalo at agad isinailalim sa medical check-up upang alamin ang kalagayan ng kanilang katawan. Sinabi ni Uy na nakatakda rin nilang isa ilalim sa stress debriefing sina Sanchez at Yurong kapag nakarating na sa mismong 4th ID headquarters ng Camp Evangelista dito sa lungsod. Inamin ng opisyal na maging siya ay nakaramdam rin ng excitement na makita ang 2 bihag dahil mismo siya ang inatasan ni 4th ID Commanding Officer Brigadier General Oscar Lactao na susundo sa mga ito mula sa Crisis Committee at Third Party Facilitators. Sina Yurong at Sanchez ay unang nadukot ng mga rebelde ng pauwi na mula sa ginawang barangay visit sa Barangay Buntungon, Impasugong, Bukidnon noong Agosto 22 taong kasalukuyan. Napag-alaman na naging emosyonal ang 2 sundalo kasama ang kanilang mga pamilya nang magkita ng personal sa Barangay St. Peter, Malaybalay City kaninang umaga. Bombo, Junil Ukat sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yun naman pong leader ng umano'y Punggoy Group at suspect sa pagpatay sa pulis dyan sa Pasay City ay nahuli ho doon sa bahagi ng Antique. May report ang Bombo Radio Iloilo. Nahulog na sa kamay ng otoridad ang sospek sa pagpatay sa isang pulis sa Pasay City noong nakaraang taon. Ito ay si Danilo de la Paz, 27 anyos, ng Apelo Cruz Street, Pasay City at itinuturong leader ng Punggoy Group. Ayon kay Police Senior Superintendent Marlon Tayaba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang suspect ay nahuli sa Barangay Patria, Pandan, Antique matapos sinilbihan ng 5 warrant of arrest sa kasong murder, homicide, drugs at theft.
Ang arestado ay suspect sa pagpatay kay SPO1 Jesus Tizon, 40 anyos, assigned sa Pasay Police Community Precinct No. 7 noong Disyembre 2013. Ito ay umuwi sa kanyang live-in partner sa Pandan Antique nitong Disyembre lamang at dito na nahuli ng mga pulis. Ayon kay Tayaba, ang suspect ay sangkot rin sa pagpakalat ng ilegal na droga sa Metro Manila. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo John Felco Talento para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Muling nagpaalala ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga bagong patakaran sa recruitment at deployment ng household service workers. Una rito, naging kontrobersyal ang mga bagong polisiyon na makakaapekto sa mga foreign employers, gayon din sa recruitment agencies at lalo na sa mga nagnanais mismo na maging domestic helpers. Pero giniit ng POEA at OWA na kailangan ng reforma para na rin sa proteksyon at pangangalaga sa mga OFW, para sa pagpapataas ng antas ng kaalaman, gayon din sa pagtataas ng antas ng dignidad bilang manggagawang Pilipino. Una nang inanunsyo na kabilang sa mga pagbabago para sa household service workers sa ibayong dagat ay ang mga sumusunod. Dapat ang pinakamababang sahod ay $400. Nasa 23 taong gulang ang edad ng mga bagong household workers. Kailangan kumuha ng TESDA NC2 na katibayan ng pagsasanay, pagkuha ng oryentasyon sa wika at kultura ng pupuntahang bansa at ang pagbabawal ng pagsingil ng placement fee sa mga aplikante. Samantala mga kaibigan, Bombo International News. yung Estados Unidos, Japan at South Korea nagkasunduho na magkaroon ng intelligence sharing laban sa bansang North Korea. May report si Bombo Lizelle Galan. Naging emosyonal ang mga survivors ng Indian Ocean Tsunami sa pagunita ng ika-10 anibersaryo ng kalunos-lunos na pangyayari. Pinangunahan ni Indonesian Vice President Yusuf Kalla ang memorial service sa Banda Aceh na siyang pinakamatinding sinalanta ng higanting alon. Bukod sa pagdasal, hindi napigilan ng mga survivors ang mapaiyak na nariwa sa mga ito ang takot at lungkot na kanilang naramdaman 10 taon na ang nakaraan. Binisita rin ang mga mass graves sa Banda Aceh kung saan nakalibing ang karamihan sa mga biktima. Nagpasalamat ang Indonesia sa mga local at foreign donors na tumulong upang makabangon ang bansa. Nagkaroon din ng memorial sa Sri Lanka at Thailand. Napag-alaman na nasa 220,000 katao ang namatay sa tsunami dulot ng magnitude 9.3 na lindol sa Indian Ocean na kumalat sa 21 pang bansa. Sa kabilang dako, nagkasundo ang Amerika, Japan at South Korea na magkaroon ng intelligence sharing kaugnay sa North Korea. Nakatakdang lagdaan ng 3 bansa ang kasunduan sa naturang intelligence sharing. Sa ilalim ng kasunduan ay magpapalitan ang Tokyo at Seoul ng intelligence information tungkol sa nuclear at missile program ng Hilagang Korea na idadaan sa US. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin nito na maging mabilis umano ang pagtugon ng mga bansa sa provokasyon ng North Korea. Ang paggamit ng intelligence assets ay magpapalakas umano sa surveillance sa North Korea. Naniniwala ang Seoul na lalo nang may kakayahan ang Pyongyang na gumawa ng nuclear warheads. Pormal na lalagdaan ang kasunduan sa darating na Lunes. Bombo Lizelle Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Ramdam na sa ilang bahagi ng Mindanao ang ekstensyon ng paparating na low pressure area. Ayon sa ulat ng Pag-asa, kabilang sa nakaranas ng malakas na buhos ng ulan ay ang Bukidnon, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Compostela, Bali, Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Cotabato City, North Cotabato, General Santos City, Sarangani, Agusan del Norte, Agusan del Sur,
Surigao del Norte, Surigao del Sur, Basilan at Maguindanao. Huling namataan ang sentro ng namumuong sama ng panahon sa layong 800 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Binabalaan ang mga nasa low-lying areas na mag-ingat sa posibilidad ng landslide at flash flood kahit hindi maging ganap na bagyo ang naturang sama ng panahon. Sa ngayon, may 30% posibilidad lamang ang naturang namumuong sama ng panahon upang maging ganap na bagyo. Kung sakasakali naman na magde-develop bilang tropical depression, bibigyan ito ng local name na Bagyong Senyang. Samantala mga kaibigan, dumako tayo sa ating balita. Bombo Sports News. Nangunguna sina LeBron James at Cleveland Cavaliers at Stephen Curry ng Golden State Warriors sa botohan ng mga fans para sa NBA All-Star Voting. Ang pagboto sa mga ito ng kanilang mga fans ay hanggang January 19, 2015 para sa February 15 game sa bahagi ng New York. Sa ngayon, ang dating NBA MVP na si James ay meron ng 553,000 na boto para sa Eastern Conference na sinusundan naman ni Carmelo Anthony ng New York at pangatlo si Pau Gasol ng Chicago. Para naman sa guard position, nangunguna si John Wall ng Wizard at sumusunod si Dwayne Wade ng Miami. Samantala, sa Western Conference, bumabandera si Stephen Curry na meron na ngayong natipon na 549,000 votes na sinusundan niya ni Kobe Bryant ng Lakers. Kasama rin si Anthony Davis ng Pelicans, Blake Griffin ng Clippers at Marc Gasol na sentro naman ng Memphis. Bombo Showbiz Balita. Sa ating showbiz balita mga kaibigan, British rockstar na si Joe Cocker inilibing na. May detalye si Bombo Nes Kayabyab. Mariing itinanggi ng singer-actress na si Jeneline Mercado ang usap-usapan na si dating Ilocos Sur Congressman Ronald Singson ang bago niyang inspirasyon. Ito'y dahil sa impormasyon na may nakakita umano sa kongresista at sa 27-year-old actress na magkasama sa Boracay, bagay na pinabulaanan din ni Mercado. Ayon kay Jeneline, hindi niya kilala ang anak ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at hindi rin siya nakapasya sa Boracay sa mga nakalipas na linggo. Sa ngayon daw ay enjoy siya sa pagiging loveless at ayaw muna niya ng komplikadong love life. Kung maalala, si Ronald Singson ay dating nobyo ng sexy actress na si Lovie Poe, habang kabilang naman sa mga ex-boyfriends ni Mercado ay sina Mark Heras, Dennis Trillo, Patrick Garcia kung saan siya mayroong isang anak at pinakahuli ay si Luis Manzano. Samantala, sa Hollywood, inihatid na sa huling hantungan ang legendary British rockstar na si Joe Cocker. Nitong Martes o 2 araw bago ang Pasko, nang bawian ng buhay si Cocker sa edad 70 anyos dahil sa lung cancer. Si Cocker ang nasa likod ng awiting You Are So Beautiful at ang Up Where We Belong. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dagdagan natin ang mga balita mga kaibigan. Hotel at resort sa Boracay fully booked na para sa New Year. May report naman ng Bombo Radio Kalibo. Bombo Radio Kalibo. Okay mga kaibigan, babalikan po natin yan. At sa ibang balita muna, Narito na ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update. mga kaibigan, dahil walang trading ngayong araw, ay nananatili ang palitan ng piso at dolyar sa 44 pesos and 68 centavos. Habang ang Hong Kong dollar naman ay 5 pesos and 7 centavos. Ang Singapore dollar ay 33 pesos at 64 centavos. Ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Queen City Development Bank. Mga kaibigan, balikan po natin ang Bombo Radio Kalibo sapagkat yung kanilang mga hotel at resort dyan sa Boracay ay fully booked na. Mga artista kadalasan nandyan. Maki-update tayo sa Bombo Radio Kalibo.
Patuloy ang pagbuhos sa mga turista sa isla ng Boracay upang doon salubungin ang bagong taon. Ayon sa Boracay Foundation Incorporated o BFI, grupo ng mga negosyante sa isla, naabala sila ngayon sa paghahanda para sa magarbong fireworks display na inaabangan ng mga turista. Sinabi ni Mr. Johnny Salme, presidente ng BFI, na fully booked na ang mga resort at hotel sa buong isla ilang araw bago ang New Year. Anya, kanya-kanya umano mga resort owner na mga pakulo katulad ng dinner buffet para makainganyo pa ng maraming bisita kung saan karamihan sa mga ito ay mga Chinese, Taiwanese at Korean. Sisindihan umano mapaputok na isasakay sa malalaking mga bangka pagsapit ng hating gabi sa gitna ng dagat sa December 31. Nauna dito kinumpirma ng Bombo Radyo Kalibo ni Fire Inspector Stephen Hardilesa ng Bureau of Fire Protection Unit Boracay na sumusunod ang mga resort owner sa municipal ordinance at kompleto sa kaukulang permit mula sa LGU at sa kanilang tanggapan. Napag-alaman na dapat 50 meters ang layo ng mga paputok mula sa shoreline para maiwasan ang amoy ng pulbura at walang debris sa white sand. Sa kabilang dako, hinigpitan din ang seguridad sa buong isla kung saan nag-deploy na ng mga police personnel sa matataong lugar at maging sa beachfront. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Andesling Salazar nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Luzon, Visayas at Mindanao, yan po ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition ngayong araw na ito ng Biyernes, Disyembre 26 taong 2014. Balikan ko po ang ating mga headlines. Mataas na pag-asa at kumpiyansa ng mga Pinoy sa bagong taong 2015, batay na rin sa survey, hindi raw bibiguin ng Malacanang. Firecracker-related injuries pumalo na sa halos 80 sa mga biktima, nanganganib ngayong mabulag. Tambak ng mga illegal firecrackers na kumpiska ng raiding team sa Divisoria, Maynila. At dyan sa bahagi ng Bicol Region, 6 na kilometrong pila ng mga sasakyan, nananatiling problema pa rin sa Matnog Port. Dagdag na barko, hindi pa rin magamit. At 30 kataong wanted sabay-sabay na sumuko sa Negros Occidental. Kanina naki-update din tayo mga kaibigan sa dalawang sundalong pinalaya ng NPA na ngayon ay sumasailalim na sa medical check-up. Sa ating international news, Amerika, Japan at South Korea nagkasundo sa intelligence sharing laban sa North Korea. At survivors naman ng Indian tsunami, emosyonal, may trauma pa rin kahit 10 taon na ang nakakaraan. Sa ating ulat panahon, ilang bahagi ng Mindanao ramdam ng epekto, partikular na mga pag-ulang dala ng papalapit na low pressure area. Sa ating balitang pampalakasan, NBA stars na sina LeBron James at Stephen Curry nangunguna ngayon sa botohan ng fans para sa All-Star Games. Sa ating showbiz balita, British rock star na si Joe Cocker inilibing na at Jenny Mercado todo tanggi na nakasama sa Boracay si Congressman Singson. At upang mapagsilbihan pa ang ating mga tagapakinig sa ibang larangan o platform, ang amin pong Bombo Network News Morning Edition ay mapapanood at mapapakinggan alas 7 ng umaga. Gayon din ang ating Bombo Network News Noontime Edition alas 12 ng tanghali at Bombo Network News alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado. Mapapanood din na may visual sa pamamagitan ng official website ng Bombo Radio Philippines, ang www.bomboradio.com. Makikita rin ang live video streaming ng inyong mga anchors at reporters, gayon din ang mga exclusive videos. Maaari din po ninyo kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o ilike ang aming Facebook sa facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula dito sa Bombo News Center, Makati. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News. Live simulcast nationwide mula sa Bombo News Center, Makati. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Hanggang sa muli. Basta Radio Bombo!